Mga bro, ready na ba kayo sa isa na namang napakalaking update sa mundo ng maritime defense? Australia is gearing up for a massive decision on its general-purpose frigate fleet na may multi-billion-dollar budget. Exciting part dito mga bro, maraming industry and defense experts ang nagsasabi na ang mga designs mula sa South Korea at Japan ang pinaka-favored. Ibig sabihin, malakas ang potential ng Asia-based design sa larangan ng naval combat at sino ang makikinabang sa trend na ito. Siyempre ang Pilipinas. Kung ito nga ang maging choice ng Australia, posibleng mas lumaki ang chances na magka-interest din ang Philippine Navy sa mga designs na ito para sa ating sariling LFAP at AAWFAP projects. Alam naman natin na may mga specific surface combatant requirements ang Philippine Navy, at ang bawat contender na pipiliin ng Australia ay siguradong pasok din sa matinding scrutiny ng mga defense experts natin. Hindi na tayo basta-basta nagsasettle sa kung ano lang ang pwede, gusto natin yung proven and tested, mga bro. Hindi biro ang defense requirements natin pagdating sa maritime domain, kaya yung mga contenders sa tender natin ay kailangang umangat talaga. Ito ang moment natin para pumili ng mga pabor sa specific needs ng ating bayan, lalo na sa issues natin sa West Philippine Sea. Imagine mga bro, surface combatants na parehong high caliber at subok na ng ibang advanced nations, yan ang talagang advantage pagdating sa deterrence and defense natin. Ang South Korea at Japan mga bro, matagal nang aktibo sa pagpapalakas ng kanilang defense tech, lalo na sa warship designs. Ang mga bansang ito ay may matibay na defense tie sa atin, at nakikita natin kung paano sila committed sa stability ng Indo-Pacific region.